Mapagpalang araw sa lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Diocese ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa 33 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pinagdiriwang po natin ang ika-33 linggo ng karaniwang panahon. Simulan po natin ng pagdadasal kasi Nobyembre pa para sa mga mahal natin sa buhay na yumao. Bilang paggunita sa ating mga mahal na yumao, inilagay sa kahungkulay lila ang kanilang mga pangalan. Ang nakasinding kandila ng Paskwa ay sagisag ng ating Panginoong muling nabuhay na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan at nangako ng bagong buhay sa mga mananalig sa Kanya. Ang kahon ay nalambungan ng puting tela na nagpapaalala sa puting kasuotan natin nang tayo ay binyagan, tanda ng ating karangalan bilang anak ng Diyos. At bilang taglay at sagisag ng ating pagmamahal at panalangin sa mga yumao, ilalagay ngayon ang insenso. Pinapaalaala po sa atin ngayon, ka-33 linggo sa kalendaryo ng simbahan, ang wakas ng ating buhay ng buong San Sinuko. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ikaw ang banal na diwa na naging tao, sinugo ng Ama dahil sa kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang ipahayag ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon bilang anak ng tao kasama ang mga anghel upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa lahat ng sanlibutan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangan tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo, kailan may hindi matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay magalak sa balon ng mga patay upang doon maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ng Diyos ang mga Kanyang mga kaaway.
sa makatwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kaniyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangang pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na yon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Makikita ang anak ng tao na nasa alapaa, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ako'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit nyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang nakakaalam nito. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago nagka-COVID, naanyayahan akong magbigay ng recollection, siguro mga 200 estudyante ng isang exclusive Catholic school. So siyempre, mga teenager yun, pinatugtugan ko ng Eminem, "You only got one chance," sabi ni Eminem. Tapos nagsalita ako tungkol sa meaning in life, purpose, sense of purpose, kasi yun din naman ang sinasabi ni Mark Zuckerberg sa Facebook. Pagkatapos may nagtanong, "Father, we do not have any chance at all." Mali si Eminem na you only got one chance. You only live once. Lalamunin tayo lahat ng kadiliman na walang katapusan. Kamuntik naman akong matumba doon sa sinasabing, "Batang-bata ka pa, Ineng. Saan ba ang pinanggalingan ng sinasabi mo?" Kasi to paraphrase, ganito ang kanyang ibig sabihin. Ang buhay sa lupa, sa daigdig, lumalangoy ka sa isang madilim na laot. Sabi niya, alam mo, tiyak mo, banda ron, malulunod ka rin. You have no chance at all. So bakit hindi ka pa magpakalunod dito pa lang? Bakit ka pa magpakapagod
maglangoy hanggang doon, ganun din naman ang kahihinatnan mo. Maraming ganyan na ang pag-iisip. Naliligalig na kaming mga kaparian kasi ang dami namin pinapagkumpisal, di ba? Yung Catholic school, mangungumunyon lahat yan. My first communion lahat yung mga grade 8. Grade 8 pa lang, nagsasabi na, Father, nag-iisip ako na tapusin ko na yung buhay ko 76 na nga ako, gusto ko pang mabuhay. Ikaw, grade 8 lang, magpapakamatay ka na. Yung iba nagpapakita pa nung slash nila para mawala daw yung pain. Ano kayang klaseng pain yon? Kasi wala kang pag-asa sa kinabukasan. May sabi ng mga psychotherapist, dumadami daw ngayon ang cases ng suicide, hindi lang nababalitaan. Kasi minsan hindi mukhang suicide naglason, mukhang natulog lang naman, hindi na pina-autopsy. Pero noon pa, bago pa mag-COVID, may mental health crisis na ang mga kabataan sa ating bansa. Kaya gusto ko sanang tanungin yung dalagita saan ka ba nang galing, Ineng? Catholic school ka di ba? Sa unang pagbasa, maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Ba't hindi mo subukang tiyakin na nakasulat ang pangalan mo para maliligtas ka, para hindi ka lalamunin ng kadiliman na walang katapusan? Pangalawang pagbasa, pinatawad ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog handog sapagat lumuluklok na ang tagapagligtas sa kanan ng Diyos. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Sa Ebanghelyo, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, makikita ang anak ng tao na nasa alapaang, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Katoliko ka. Yan paniniwala natin. Kaya nais kong banggitin sandali to Christianity and Science. Pinag-aaralan namin ngayon yan sa cosmology. Ano bang sinasabi ng science? Kasi sa aking palagay, yung mga millennials at saka mga Gen Z, yung mga teenagers, yung pinanganak pagkatapos ng year 2000, hindi na sa Katoliko naghahanap ng worldview nila, paningin nila sa mundo, sa science na. Nagkulang tayo. Nagkulang ang mga magulang, naturuan sa pananampalataya tungkol sa simula at katapusan ng universe. Kulang ang mga schools, catechist. Nagkulang kaming mga pare, madre at brother na makipagtalastasan, maipaliwanag sa mga kabataang ito kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng buhay, ano ang sense of purpose. Lalo na pag nakikita mo yung mga bituin, bilyon-bilyon yan. May malalaki dyan na parang tuldok na lang yung ating araw na napakalaki na para sa atin, tuldok lang. Ano rin kahihinatnan yan? Ang kahihinatnan yan nakaugnay sa kahihinatnan mo. Kung walang kahulugan itong universe, wala din kahulugan ang buhay ng lahat ng tao. Sabi ng science, noon, pati si Einstein, ito ang pag-iisip. Andyan na lahat yan. Gaya ng malakas at maganda. May kawayan, inaanod sa ilog, nakarinig ang ibon ng kumakatok, tinuka niya, bumuka, malakas, maganda. Ay saan nagaling yung kawayan? Ba't may ilog na? Bakit may ibon?
gaano ba kalaki yung ibon na natutukaan niya? Ang dami nating mga tanong. Kasi sa mga alamat, andyan na lahat yan. Biglang natuklasan ng isang paring Katoliko, si George Lemaitre, nababanggit ko na sa inyo. May simula ang universe. Crisis ngayon ang science. Pati si Einstein, nilait-lait niya yung paring Katoliko. Nilamon niya yung kanyang sinabi. May simula. Gaya ng sinabi sa ating banal na kasulatan. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Science. Sa simula, 13.78 billion years ago, may malaking pagsabog. Anong nangyari bago sumabog? Walang masasabi ang science. Bilisan na lang natin. Sa wakas naman, anong sinasabi ng ating pananampalataya? Babalik ang anak ng tao. Pareho lang, science, pagsasabugan din lahat yan. Sasabog yung mga bituin, ng mga higanting bituin. Pagkatapos, pag naubos na yung kanilang helium, magiging black hole, the universe will become a vast ocean of dead stars. Yan yung kinabukasan na iniisip nung dalagita doon sa exclusive Catholic school na nagsasabing, mabuti pa magpakalunod ka na dito sapagkat malulunod ka rin pagdating doon eh. Hindi pumapasok sa kanyang pag-iisip, sa kanyang puso, yung sinasabi, may gumawa ng mundo, may gumawa ng universe, babalik yan siya sa wakas ng panahon, panananagutin ka. Sapagkat sa ganyang pagbabalik, Mark kasi ngayon ang gospel eh. Sa kay Mateo, babalik ang anak ng tao, maliligalig yung mga bituin, magkakaroon ng lindol at kung ano-ano pang mga kapighatiang darating. Kambing, tupa. Tupa, pinakain ninyo ako, sama kayo sa kaharian. Kambing, nagutom ako, hindi niyo ako pinakain, doon kayo. Ganyan ang ating pananampalataya. Dapat lahat ng Catholic school, yan ang ituturo. May simula ang mundo, ang universe. May patutunguhan ito. Yung gumawa ng mundo, na hindi pa paniwanag ng science, dahil ayaw nilang maniwala na may Diyos eh, nalilimit daw yung kanilang kalayaan. Tayo naniniwala. Yun ang ituturo natin sa ating mga anak, sa mga kabataan. At diyan nakasalalay ang kahulugan ng ating buhay, yung sense of purpose na siyang pinakamalalim na pagkauhaw ng ating puso. Pati yung mga atheist, ang yabang-yabang. Atheist, nilalait tayo. Naniniwala daw tayo, mga ignorante tayo, mga bubo tayo. Gagaya ni Christopher Hitchens. Nilait niya pati si Mother Teresa, yung mga Santo Papa. Pero noong nagka-cancer sa lalamunan, humingi ng dasal. Ang yabang-yabang mo magsabing walang Diyos. Nilalait-lait mo yung may pananampalataya. Sa harap ng kamatayan, nagpapadasal ka. Kung walang Diyos, baliwala yung mga dasal ng mga kaibigan mong Katoliko. Si Daniel Dennett, ang yabang din yan. Daming mga librong sinusulat yan. Pero, nung tinanong siya, sabi niya, inaamin ko eh. Sinisiglahan din ako ng pangamba kapag naisip ko na mamamatay din ako sa wakas. Ang yabang-yabang magpapatunay na walang Diyos, pagkatapos pag iniisip mo nang mamamatay ka, nangangamba ka rin. Consistent ka dapat, ang tali-talino mo. Ngayon, ang pinag-uusapan, wakas na ng daigdig, pag-isipan naman natin. Kung magwawakas ang daigdig, babalik ang anak ng tao, sinong pipiliin mo na presidente? Pumasok pang politika, wag tayong pumasok po dyan. Bawal sa amin yan. Pero may moral dimension po yan. Kung babalik ang anak ng tao, pananagutin ka sa bawat ginawa mo.
Pagbili mo pa rin ba ang boto mo? Kung tunay ka na Katoliko? Baka hindi. Baka iba ang nasa puso mo, kagaya nitong dalagita, na walang kahulugan ang buhay para sa kanya. Naninanais pa niyang mamamatay na. Yun ang ating panalangin sa misang ito. Dami pa sana akong sasabihin, pero sabi ng Santo Papa, 12 to 15 minutes lang daw ang humili dahil nagagalit yung mga tao, nagmamadaling umuwi dahil babalikan pa nila yung pinapanood nila sa Netflix kaninang madaling araw eh. So, tatapusin ko na. Ang ibig ko lang sabihin, magnilay tayo, ang kahulugan ng mga bituin, kahulugan ng buong universe, kaugnay sa kahulugan ng ating buhay. Sa pananampalataya, may gumawa niyan, may pinagkautangan ng buhay mo, ang Panginoong ating Diyos. Sa ating pananampalataya din, sa wakas ng panahon, pananagutan mo. Bawat eleksyon na nagpabili ka ng boto mo, pananagutan mo yan. Mayroong mga maralita doon, hindi mo tinulungan, hindi mo pinakain, pananagutan mo yan. Yun ang ating pananampalataya. Pinapaalala sa atin ng simbahan, kaya pinili niya yung unang pagbasa, pangalawang pagbasa, Ebanghelyo, para ipaliwanag. Beginning and the end. Pag-isipan nyo na rin yung sarili ninyong kamatayan para hindi kayo magiging si Christopher Hitchens at saka si Daniel Dennett. Ngayon pa lang, harapin nyo na. If I will die someday, what will I do with my desire to live forever? Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na gumawa ng langit at lupa at nangangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagnilay natin tungkol sa simula at wakas ng buong sansinukob, manalangin tayo sa dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi tayo anumang oras ang kanyang itinakda na matapos ang lahat. Ang atin pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. May taguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahakin nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa dahil sa salot na COVID-19. Bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na ang mga frontliners. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at ang mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naaayon sa turo ng iyong anak at ng simbahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng aming manunubos na si Jesucristo, ang aming Panginoon, ngayon, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang gagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinira, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa buong Sansinukob. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng buong Sansinukob. Nilikha mo kami na iyong kalarawan, pinamahala mo sa amin ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay aming tinalikdan, sinuway namin ang mga utos mo. Hindi mo kami pinabayaang panaigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa Sansinukob, kaya noong dumating ang panahong kaganapan, sinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao ang banal na diwa mo, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha,
pinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, pinahayag niyang sila ay lalayo. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang masunod ang kalooban mo, nagpakasakit siya hanggang mamatay sa krus. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at ang kadiliman na walang katapusan. Kaya upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa anak ng tao na namatay at muling nabuhay para sa aming lahat, sinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu, ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimulan ng anak ng tao, malubos ang kabanalan ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Kaya sinasamo namin, Ama, pakabanalin nawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa pagdiriwang namin sa dakilang misteryong ito ng banal na Eucharistia na inihabilin niya sa amin bilang tipan na walang katapusan. Ama naming Banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, pinakita niya na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila habang naghahapunan siya at ang mga alagad. Kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, pinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katapusan. Ginugunita namin ang kamatayan ni Kristo, kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagbuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon, hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya bilang anak ng tao sa gitna ng kanyang kaningningan, samantalang maglalaglagan ang mga bituin sa kalangitan. Kaya inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo na nagliligtas sa buong sansinukob. Ama, tunghayan mo ang mga handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan kay Kristo ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan. Mapagmahal na Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin sa paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, si Onesto, ang lahat ng mga obispo, mga pare,
at lahat ng naririto ngayon, ang buong mong sambayanan sa buong sandaigdigan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghahanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng mga namatay, lalong-lalo na ang namatay dahil sa COVID-19. Namatay sila sa kapayapaan ni Kristo. Alalahanin mo rin ang lahat ng mga pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang makalangit. Makapiling nawa kami ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng lahat mga apostol, lahat ng mga banal, at lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala. Sa iyong kaharian, kasama ng buong Sansinukob na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob ang panawagan natin sa Ama nating makalangit. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Layo sa lahat ng kasalanan. Iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng anak ng tao na tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng anak ng tao sa isa't isa. Maawa ka sa
Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang anak ng tao na babalik sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay at pananagutin ang bawat isa sa kanyang ginawang kabutihan at kasamaan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin ngayon na pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Hiniling namin ito sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pag-alaala sa mga yumao sa buwan ng Disyembre. Manalangin tayo para sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kamag-anak. Sa iyong muling pagkabuhay, Panginoong Hesukristo, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga namatay sa kabanalan. Kaya isinasamo namin, pagkaloob mo sa iyong mga lingkod, ang kapahingahan sa piling mo sa tabi ni Abraham. Pagkaloob ito sa kanila mula kay Adan hanggang sa kasalukuyan, sa mga nanalig sa iyo ng buong katapatan, sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anakan, mga kaibigan at mga tagapagtaguyod na isinabuhay sa iba't ibang pamaraan at kondisyon ang kanilang pananampalataya sa iyo. Marapatin mong sila'y makasama sa iyong makalangit na kaharian sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mamahinga nawa sila sa kapayapaan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong paghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas sa paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kulusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mga mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na makatulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa kapwa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Prenadimes. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po ang lahat para sa sandaling paalala. As the IATF protocols eases up, please be informed of the Shrine's Masses schedule that is open to the public. Mondays to Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as social distancing, wearing of face masks and face shields, use of alcohol and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination IDs to be presented at the entrance. Thank you. Reverend Father Ronnie Crisostomo SVD, Shrine Rector. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng mapagmahal na Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. at